Boss, mababanda pag gumamit ng toolkey sa hamster combat. Kaya guys, sa pag-usapan natin ito, magandang topic to. Actually guys, ang dami ko na nakikita gumagamit ng key generators. Guys, discretion lang ha. Baka magalit kayo sa akin. Yung i-discuss ko dito guys, based on understanding ko lang at saka own opinion ko lang ha. So, wag nyo sundin. Please lang wag nyo sundin ha. Actually guys, to be honest, sinubukan ko siya. Nagulat lang ako guys, dito sa key generator na to, legit siya. Kasi nga kung titingnan natin guys, di ba when we say key generator, guys, ganito ha, para mas madali nyo siya maintindihan, bigyan natin na example. So, meron akong susi. Yung susi, meron siyang dedicated key na tinatawag. It's the same dito sa key generators. Ang kaibahan lang guys, when we say keygen kasi, series of codes yan series of letters yan na combination. Meaning to say, trial and error yan. So para pumasok dun sa sa lock natin, kailangan mo mag-generate ng at least 1 to 1,000 or combination of letters yan para makasakto ka. Ito ang kaibahan dito sa key generators dito guys, 1:1. Paano ko nasabing 1:1 siya? Once na nag-generate ka ng keys, for example, let's say for bike ride, automatic pumapasok siya. Mag-generate ka for the clone, etc. etc. Pumapasok po siya sa database ni Hamster Combat. Guys, ito ha, IT po ako. So based on understanding ko, ulitin ko lang ha, kung keygen to, na trial and error ang generate niya na combination of letters, hindi po dapat papasok yan. Kasi nga 1 out of 1,000 or 1 million tries bago ka makapasok or baka nga hindi. Pero this time, guys, dito sa case na to, ba't ko siya nasabi na parang pakulo din ng devs yan? Kasi nga guys, imagine mo pag nag-generate ka ng keys sa lahat ng playground games na yan, automatic pumapasok. So anong point? Pag pumasok ang keys guys, meaning to say, connected sa database yan. Pag connected sa database yan, may access sa labas na pinamimigay sa community para magkaroon ng ingay, magkaroon ng value, or maging relevant uli. Nagigets nyo yung point? So parang sa akin lang, kung keygen yan, dapat hindi papasok yan ng 1:1. Eh bakit pumapasok? So baka may something, hamster combat. Baka gumagawa kayo ng issue para maging relevant kayo up to now. Now, ang question dito guys, madedetect ba ng hamster combat? Possible yes, possible no. Bakit ko siya nasabing hindi madedetect? Kasi nga third-party application eh. Pag naglaro ka ng playground, magda-download ka ng games. So meaning to say, lalabas na siya outside ng Telegram. So anong way guys para ma-detect ng developer kung wala ka na sa mismong applications? Kasi another app na yun, third party na yung playground na i-access mo eh. Tama ba? Actually, sobrang haba ng topic na to. Kung gusto niyo kung gusto niyo ituloy natin to guys, comment kayo sa baba, din pag-usapan natin. Guys, ulitin ko, okay maniwala sa akin na ano lang to, own understanding ko lang to. Walang manghihingi ng kiss ha.